Ipinaliwanag ang benepisyo ng bawat uri ng halamang gamot. Nang makarating sila sa seksyon ng TRM Hoong, Agarwood, Oud, huminga ng malalim si Isabela upang namnamin ang mainit at malinis na aroma nito. Hindi sinasadyang nasabi niya, ang bango nito, parang amoy mo. Agad siyang namula sa hiya. Ngumiti si Mateo, ito ay isang high-grade na halamang gamot na ginagamit para sa relaxation at calming. Salamat sa compliment. Kinagabihan, nag-text si Isabela kay Mateo upang makipagkita sa common area ng kondo. Inabot ni Mateo sa kanya ang isang maliit na sachet na ginawa ng maingat at detalyado. Pagbukas ni Isabela, agad niyang nakilala ang aroma ng TRM Hoong. Ngumiti si Mateo, ang husay ng pang-amoy mo. Pag-uwi ni Isabela, tinanong siya ng kanyang ina, ano yang hawak mo, anak? Sagot ni Isabela, sachet ng halamang gamot, binigay ng klinik. Kinuha ito ng kanyang ina at inamoy. Ang bango nito. Sabihin mo sa papa mo na kumuha rin para ilagay sa tabi ng kama. Samantala, tumawag ang lolo ni Mateo mula sa probinsya. Mateo, narinig ko kay Miguel na maganda ang takbo ng relasyon mo kay Isabela. Lagi daw kayong nagkikindatan. Agad na itinanggi ni Mateo, Lolo, hindi po totoo yan. Magkaibigan lang kami, katrabaho. Ngunit ang boses niya ay halatang puno ng saya at pagkailang. Si Lolo Armando, nakilala rin bilang Dr. Reyes, ay natuwa nang marinig ang balak ni Mateo na seryosong ligawan si Isabela. Magaling, Mateo. Suportado kita. Sa The Pearl Manila, naging maayos ang pagdating ng grupo ng mga matatandang turista. Ipinagmamalaki ni Sofia ang menu ng medicinal cuisine na inihanda para sa kanila. Nagustuhan ito ng lahat, maliban kay Lola Remedios, na tinawag si Isabela upang magreklamo tungkol sa sachet ng halamang gamot sa kanyang kwarto. Iya, hindi ko gusto ang amoy nito. Pwede bang palitan? Maingat na ipinaliwanag ni Isabela, Lola, noong nag-check-in po kayo, wala po kayong sinabi na specific na request, kaya't naghanda kami ng karaniwang sachet. Na may fresh scent. May gusto po ba kayong specific na effect, halimbawa para sa mas mahimbing na tulog o relaxation? Sumagot si Lola Remedios, kahit anong effect, basta't mabango. Ngumiti si Isabela at agad na nagpa-order ng lavender-scented sachet para palitan ang nasa kwarto ni Lola. Sa Manila Central Hospital, natapos ni Leo Garcia ang isa pang chemotherapy session. Pinuri siya ni Mateo, ang tapang mo, Leo. Pagkatapos, ibinigay niya ang regalo na ipinadala ni Isabela. Excited na binuksan ni Leo ang kahon, isang transformer robot na mukhang mahal at dekalidad. Ang ina ni Leo ay labis na nahiya at nais personal na magpasalamat kay Isabela. Ngunit sinabi ni Mateo, walang problema, ako na ang magpaparating ng pasasalamat. Narinig niya kasi na napakatapang ni Leo kaya gusto niyang magbigay ng regalo bilang encouragement. Sa lunch break, kinausap ni Lester si Isabela. Ibinahagi niya ang plano niyang mag-resign sa trabaho sa susunod na taon. Ang pamilya ko sa probinsya ay may maliit na negosyo. Gusto na nilang magretiro at ipapasa nila sa akin ang pamamahala. Nag-alangan siya bago magtanong, sa tingin mo ba, may pag-asa pa kami ni Sofia? Parang wala na kaming direksyon. Bago pa makasagot si Isabela, tumunog ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Mateo, gustong magpasalamat ni Leo sa regalo mo. Rekomendado kanya na maghapunan sa bahay ko mamayang gabi. Libre ka ba? Ngumiti si Isabela at tinanggap ang imbitasyon. Sa ospital, napansin ni Miguel na masaya si Mateo habang tumitingin sa kanyang telepono. Grabe, Kuya Mateo, ang tagal ko nang hindi nakikita kang ganyan kasaya. Huling beses yata noong college pa tayo. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Isabela sa kondo ni Mateo. Tumulong siya sa paghahanda ng hapunan habang nagkukwento tungkol sa grupo ng matatandang turista. Ang lakas pa rin nila, Kuya Mateo. Ako nga, minsan hindi makasabay sa energy nila. Habang nag-uusap,
Napansin ni Isabela ang keychain ni Mateo na nakasabit malapit sa pinto. Tinuro niya ang isang maliit na bilog na keychain na kulay ginto. Bigla siyang nagtanong, "Kuya, ano ito? Mukhang kakaiba." Medyo namula si Mateo, naalala ang kanyang dating biro tungkol sa wedding ring. Nagmadali siyang magpaliwanag, wala lang yan. Ngunit itinuro ni Isabela ang isa pang keychain na may maliit na brownish na bagay na tila fossil. Ito naman, mukhang interesting. Ngumiti si Mateo, long KT yan. Isang uri ng halamang gamot. Tara na, kumain na tayo. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Isabela. Ngunit bago siya makaalis, nagpresenta si Mateo na maglakad kasama siya hanggang sa lobby. Habang naglalakad, iniisip ni Isabela ang keychain na bilog na ginto. Yun kaya ang binigay ko sa kanya dati. O ibang keychain lang na magkahawig. Pinilit niyang burahin ang pag-aalinlangan sa isip. Kinabukasan, natanggap ni Isabela ang balita na may isang turista sa grupo ang hindi maganda ang pakiramdam. Agad siyang pumunta sa kwarto ni Lola Remedios, na siyang may problema. Nandoon na ang doktor ng hotel upang suriin siya. Mahina ang boses ni Lola Remedios, "Okay lang ako, iya. Lumala lang ang dati kong sakit. Naubos na ang gamot ko. Pwede bang magreseta ng pain reliever?" Tahimik na sinabi ng doktor kay Isabela, "Mas mabuti kung dalhin natin siya sa ospital para mas maayos ang pagsusuri." Ngunit matigas ang pagtanggi ni Lola Remedios, "Hindi na kailangan, iya. Pain reliever lang ang kailangan ko. Ayos na ako." Napansin ni Isabela na nitong mga nakaraang araw, bihira nang sumama si Lola Remedios sa mga aktibidad ng grupo. Ipinaliwanag ni Lola, "Matanda na ako, mahina na ang katawan, hindi ko kayang sumabay sa kanila. Isa pa, hindi naman kami magkakakilala. Nagkataon lang na nakita ko ang grupong ito sa bayan kaya sumama ako para may kasiyahan." Tinanong ni Isabela tungkol sa pamilya ni Lola. Ikinwento ni Lola Remedios na pumanaw na ang kanyang asawa, at ang mga anak niya ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang mga OFW. Bihira silang makipag-ugnayan sa akin. Iniisip ko, malapit na rin akong bumalik sa lupa, kaya gusto kong maglibot habang kaya ko pa, ani Lola habang malungkot na ngumiti. Kaya ibinenta ko ang bahay ko sa probinsya, ginamit ang pera para maglakbay. Paminsan-minsan, nagpapadala ako ng litrato sa kanila, sapat na iyon. Pagkarinig sa kwento ni Lola Remedios, bumigat ang loob ni Isabela. Kinagabihan, bigla siyang nagtanong tungkol sa kalusugan ng kanyang mga magulang. Nagulat ang mag-asawang Reyes. Ipinaliwanag ni Isabela, "Pakiramdam ko kasi, parang hindi ko masyadong nabibigyan ng pansin si Mama at Papa nitong mga nakaraang araw." Tumawa si Mrs. Reyes, "Ano ba itong anak ko?" Biglang nagising ang konsensya. "Huwag kang mag-alala, maayos ang kalusugan namin." Kinabukasan, paggising ni Isabela, napansin niyang hirap siyang igalaw ang leeg dahil sa pananakit. Kaya't napilitan siyang pumunta sa Maharlika Clinic upang humingi ng tulong kay Mateo. Sinuri siya ni Mateo at nagdesisyong gamitan siya ng hilit, isang tradisyonal na paraan ng masahe sa Pilipinas. Habang nararamdaman ni Isabela ang init ng mga kamay ni Mateo, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya at kaba. Pagkatapos ng masahe, mabilis siyang nagpasalamat at halos tumakbo palabas ng klinika. Dinala ni Sofia ang isang mangkok ng mainit na herbal soup para kay Isabela. Habang nag-uusap, napunta ang usapan kay Lester. Sinabi ni Isabela, mukhang seryoso na siya sa plano niyang umuwi sa probinsya, Sof. Napabuntong hininga si Sofia, pagkatapos ng napakaraming taon, parang wala talagang direksyon ang relasyon namin. Siguro, hindi talaga namin mahal ang isa't isa ng ganoon kalalim. May ilang dokumento na kailangang tapusin ni Isabela para sa kanyang aplikasyon sa pag-aaral sa ibang bansa, na may kaugnayan sa proyekto ng medicinal cuisine na pinagtutulungan nila ni Mateo. Lumapit siya kay Mateo para humingi ng tulong. Maingat na ipinaliwanag ni Mateo ang mga kailangang ayusin, at tinulungan siyang baguhin ang nilalaman.
Habang nagtatrabaho, lihim na tinitingnan ni Isabela ang seryosong mukha ni Mateo. Pagkatapos ng ilang oras, napagod si Mateo at nakatulog sa sofa. Tahimik na lumapit si Isabela, maingat na inalis ang salamin ni Mateo, at tinitigan ang gwapo niyang mukha habang natutulog. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi sinasadyang yumuko siya, tila hahalikan si Mateo, nang biglang tumunog ang doorbell. Nagulat si Isabela, tumayo agad at binuksan ang pinto. Si Miguel Tan ang dumating, hiningal at nagmamadaling sinabi, "Kuya Mateo. Bukas na ang pagsusuri ni Dr. Reyes sa thesis. Pakicheck ulit, kuya." Hindi tamang oras ang pagdating ni Miguel. Nagpaalam si Isabela nang nahihiya at mabilis na umalis. Naiinis si Mateo, hindi pinapasok si Miguel sa loob ng bahay. Pag-uwi, hindi maalis sa isip ni Isabela ang sandaling muntik na niyang halikan si Mateo. Mainit ang pakiramdam ng kanyang mukha. Bumaba siya sa lobby ng kondo upang bumili ng kwek-kwek at fishball para maibsan ang kaba. Nagkataon, bumaba rin si Mateo. Iminungkahi niyang kumain silang dalawa. Habang kumakain, sinabi ni Isabela, "Ayos na ang mga dokumento, kuya. Kailangan ko lang ayusin ang ilang detalye." Tumango si Mateo at nagtanong, "Kailan ka aalis?" Sagot ni Isabela, "Sa Pebrero, kung walang aberya." Pagbalik sa kanyang kwarto, sinuri ni Isabela ang time zone ng Manila at Switzerland. Malaki ang pagkakaiba. Iniisip niyang malayo ang magiging distansya nila ni Mateo, at maaaring matagal bago sila muling magkita. Bumigat ang kanyang damdamin. Dapat ba niyang isakripisyo ang kanyang pangarap para sa taong mahal niya? Kinabukasan, sinuri ni Dr. Reyes ang thesis ng mga intern. Napansin ni Miguel na maagang aalis si Mateo, kaya't pabirong sinabi, "Kuya Mateo. Maaga ka na naman. May date ka ba? Bilisan mo, baka hinihintay ka na." Narinig ni Dr. Reyes ang sinabi ni Miguel at nagtanong, "Ano bang nangyayari, Miguel?" Tumawa si Miguel, kasi po, kahapon, nabulabog ko ang date ni Kuya Mateo at ni Miss Isabela." Tumingin si Dr. Reyes kay Mateo nang may malalim na ibig sabihin. Walang magawa si Mateo kundi magpaliwanag, "Nag-uusap lang po kami tungkol sa trabaho." Ngumiti si Dr. Reyes at nagbiro pa ng ilang beses. Sa huli, umamin si Mateo, "Opo, sinusubukan ko pong ligawan siya." Natuwa si Dr. Reyes sa narinig. Ang balitang, nililigawan ni Dr. Mateo si Manager Isabela ng The Pearl Manila, ay mabilis na kumalat sa ospital. Lahat ng nakakasalubong ni Mateo ay ngumingiti at nagbibigay ng suporta, "Golang, Doc Santos." Isang babaeng kasamahan pa ang nag-alok, "Doc, gusto mo ba ng love advice? Tutulungan kita." Napabuntong hininga si Mateo, "Grabe, parang buong ospital na ata ang nakakaalam." Samantala, si Mrs. Reyes ay hindi pa rin sumusuko sa paghahanap ng makakarelasyon para sa kanyang anak. Nagpakilala siya ng bagong kandidato. Tumanggi si Isabela, "Mama, hindi ko po kaya. Ang mga pumupunta sa blind date ay seryoso sa kasal. Ako naman ay aalis papuntang ibang bansa. Hindi ba unfair iyon para sa kanila?" Ngunit nagpumilit si Mrs. Reyes, at nagset ng blind date para sa Biyernes ng gabi. Walang magawa si Isabela kundi maghanda para harapin ito. Dumating si Isabela sa restaurant sa tamang oras. Lumipas ang kalahating oras, 1 oras, ngunit walang dumating. Tumunog ang kanyang telepono, mensahe mula sa kanyang ina, "Anak, iniwan ka ng lalaki." Pinagalitan ko ang matchmaker. Napakawalang kwenta. Kumain ka na lang at umuwi. Habang paalis si Isabela, nakita niya si Miguel sa labas ng restaurant. Ipinaliwanag ni Miguel, "Nagkikita-kita ang grupo namin sa isang bar malapit dito. Si Kuya Mateo ang nagsabi na imbitahan ka para sumama." Nag-alangan si Isabela, "Puro kaibigan niya iyon, okay lang ba na sumama ako?" Tumawa si Miguel, "Oo naman. Kaibigan din namin ang Kuya Mateo mo. Tara na." Nagpunta si Isabela sa bar kasama si Miguel.
Mabait ang mga tao at naging masaya ang usapan. Naglaro sila ng Truth or Dare. Naging masaya ang laro, at hindi na maalayan ni Isabela na marami na siyang nainom na San Miguel Pale Pilsen. Nang makita ni Mateo na lasing na si Isabela, nagpasya siyang ihatid siya pauwi, habang si Miguel ang naiwan para makipag-usap sa grupo. Sa laro kanina, pumili si Mateo ng Truth, at inamin na may gusto siya sa isang babae na nakilala niya noong Abril. Sa biyahe pauwi, lasing na lasing si Isabela, sumandal sa balikat ni Mateo, at mahinang nagtanong, yung sinabi mo, ako ba yun? Hindi na hinintay ang sagot ni Mateo, bigla siyang yumuko at hinalikan ito. Pagdating sa bahay, nakita ng mag-asawang Reyes ang kanilang anak na lasing na lasing. Magalang na binati ni Mateo ang mag-asawa at nagtanong tungkol sa epekto ng medicinal cuisine na ipinasubok ni Isabela sa kanila. Doon lang nila nalaman na si Mateo pala ang doktor na madalas banggitin ni Isabela. Pagkaalis ni Mateo, sinabi ni Mrs. Reyes sa kanyang asawa, mukhang hindi na natin kailangang maghanap ng ibang lalaki para kay Isa. Mukhang okay si Mateo. Narinig ni Mateo ang usapan mula sa labas ng pinto, at hindi niya mapigil ang ngumiti. Kinabukasan, nagising si Isabela na puno ng hiya sa nangyari kagabi. Dumating si Mateo, dala ang isang salabat, ginger tea, para sa kanya. Tinitigan siya ni Isabela at nagtanong, yung sinabi mo kahapon, ako ba talaga yun? Mateo agad na tumango, ang boses puno ng sinseridad, oo, ikaw. Noon, pakiramdam ko hindi pa tamang panahon kaya hindi ko nasabi. Pero Isa, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sinagot niya ang lahat ng tanong ni Isabela ng diretso, walang pag-aalinlangan, at ipinahayag ang kanyang damdamin ng buong tapang. Gayunpaman, matapos marinig ang pag-amin ni Mateo, bigla siyang umatras, pasensya na, Mateo. Malapit na akong umalis para mag-aral sa ibang bansa. Ayoko ng long-distance relationship. Natigilan si Mateo. Malinaw na kagabi, siya ang hinalikan ni Isabela. Bakit ngayon tila matigas ang pagtanggi nito? Naramdaman niya ang matinding lungkot at pagkalito. Hindi na siya nagsalita pa, tahimik niyang inilapag ang M-Tragang sa mesa at umalis. Pagpasok ni Isabela sa bahay, agad siyang tinanong ng kanyang mga magulang tungkol sa nangyari. Nang malaman nilang tinanggihan niya si Mateo, labis silang nagulat at nalungkot para sa dalawa. Ikinwento ni Isabela ang nangyari kay Sofia, at tulad ng kanyang mga magulang, nalungkot din si Sofia para sa kanila. Hindi nagtagal, ibinahagi ni Sofia ang kwento kay Miguel, na siya namang nagsabi kay Angela Lim. Bumili si Angela ng 2 baso ng milk tea, dinala ito sa opisina ni Mateo, at sinubukang makipag-usap upang magbigay ng payo at maibsan ang mabigat na damdamin ni Mateo. Sa hapon, ipinatawag si Mateo ng pamunuan ng ospital para sa isang pulong. Ipinahayag nila na matapos ang maraming diskusyon at pagsusuri, ang kanyang proyekto sa tradisyonal na medisina para sa paggamot ng breast cancer ay pansamantalang ititigil. Bagamat kinilala ang kanyang pagsisikap, hindi pa ito nagbunga ng inaasahang resulta. Lubos na nadismaya si Mateo, ngunit tinanggap niya ang desisyon ng mga nakatataas. Kinagabihan, naglalakad si Isabela sa ilalim ng gusali ng kondo nang makita niyang kara-rating lang ni Mateo mula sa trabaho. Mukha siyang pagod at malungkot. Nagdahilan si Isabela na may ibang gagawin, at mabilis na umuwi upang iwasang makaharap si Mateo. Sa kalaliman ng gabi, nagpadala ng mensahe si Mateo kay Isabela, kung may luya sa bahay, hiwain mo ito ng ilang piraso at ibabad sa mainit na tubig. Maganda ito para sa lalamunan pagkatapos uminom ng alak. Ngunit hindi sumagot si Isabela. Sa halip, nakatulog siya nang hindi mapakali, at nanaginip na nakatingin si Mateo sa kanya na puno ng galit. Samantala, si Mateo ay tumawag kay Lolo Armando upang maglabas ng sama ng loob. Tinanong niya kung nagkamali ba siya sa pag-aakala na may nararamdaman din si Isabela para sa kanya. Pinayuhan siya ni Lolo na huwag masyadong maging mahigpit sa sarili.
Sinabi nito na kung ang relasyon ay hindi magtagumpay, dapat rin niyang matutunang bumitaw. Kinabukasan, natanggap ni Isabela ang email na nagsasabing tanggap siya sa universidad sa Switzerland. Natupad na ang pangarap niyang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit sa halip na matuwa, naramdaman niyang ang tagumpay na ito ay nangangahulugan ng nalalapit na paglayo niya kay Mateo. Nagkataon, nakasalubong ni Isabela si Lola Remedios sa lobby ng hotel. Nag-usap sila, at ibinahagi ni Isabela, "Lola, nakapagdesisyon na po ako sa isang bagay na dapat ikinasaya ko. Pero bakit parang hindi ako masaya?" Ngumiti si Lola Remedios ng banayad, "Baka dahil may isang bagay pa sa puso mo na pinanghihinayangan mo. Ang desisyon na ito ay parang pilit na pinapabayaan mo ang bagay na iyon. Ang buhay, parang ulap sa langit. Ang ulap ay dumarating at umaalis ayon sa kapalaran. Pero kung may tamang pagkakataon, kahit ang ulap na naging ulan ay babalik sa iisang lawa." Malapit na ang Pasko at Bagong Taon. Tumawag si Antonio Santos, ama ni Mateo, upang tanungin kung kailan siya uuwi para magdiwang ng Pasko. Ibinahagi rin nito na darating si Tita Vicky at ang anak nito upang makisama sa selebrasyon. Samantala, hinayla ni Sofia si Isabela papunta sa isang bar sa poblasyon. Pinayuhan niya ang kaibigan, "Huwag mong isara ang puso mo dahil lang sa pag-alis mo para mag-aral. Hindi madali ang makahanap ng taong tunay na mabuti sa'yo. Kung palagi mong itutulak palayo ang tao, baka pagsisihan mo ito sa huli. Kahit na maging magkaibigan lang kayo, hindi mo dapat itago o iwasan siya." Pagkatapos, lihim na nag-text si Sofia kay Miguel upang magplano ng isang maliit na pagtitipon bago matapos ang taon, na ang tunay na layunin ay magkita sina Isabela at Mateo. Ang pagtitipon ay ginanap sa bahay ni Mateo. Dumating si Isabela ngunit hindi siya komportable. Nagpunta si Mateo sa kusina upang magluto ng sinigang para sa lahat. Nakita ni Angela Lim na mabuti pa rin ang pakikitungo ni Mateo kay Isabela, kaya't nawala ang pasensya nito. Habang nililinis ni Isabela ang natapon na sabaw sa mesa, sinadya ni Angela na lumapit at magsalita ng sapat para marinig ni Isabela, si Mateo, dati na siyang nagkaroon ng girlfriend. Iniwan din siya ng babae para magpunta sa ibang bansa. Pagkatapos, diretsahan niyang sinabi kay Isabela, "Kung hindi mo talaga gusto si Mateo, sana sabihin mo ng malinaw. Huwag mong hayaang magulo ang sitwasyon, ang pagtanggi mo tapos ang pagiging malapit mo sa kanya ay lalo lang nagpapasakit sa kanya." Nasaktan si Isabela sa mga sinabi ni Angela, at dahil sa guilt na nararamdaman niya dahil sa nalalapit na pag-alis, nagpaalam siya agad at umalis sa bahay ni Mateo. Pagkaalis ni Isabela, pinaalis ni Mateo ang lahat ng bisita maliban kay Angela. Malamig at tahimik niyang sinabi, "Angela, mag-aaral ka lang sa akin. Simula sa susunod na semester, hindi na kita magiging estudyante." Naalala ni Mateo ang sinabi ni Sofia na si Isabela ay may kaunting karanasan sa mga relasyon, takot masaktan, at ang pagtanggi nito ay masakit din para sa kanya. Unti-unti, naintindihan ni Mateo ang takot at mga salungat na damdamin ni Isabela. Pag-uwi ni Isabela, naalala niya ang mga sinabi ni Angela, pati na rin ang mga kritisismo ni Marco dati tungkol sa trabaho at pangarap niya. Hindi niya napigil ang umiyak ng buong sakit. Sa panahon ng Bagong Taon, umuwi si Mateo sa probinsya, dala ang mga regalo para sa mga kamag-anak. Gayunpaman, ang kanyang ama, si Antonio, ay nakipag-usap lamang sa kanya ng pormal, bago ipakilala si Nurse Vicky at ang anak nitong lalaki. Nang malaman ni Mateo na naninirahan ang mag-ina sa kanyang dating kwarto sa itaas, tahimik niyang niligpit ang kanyang mga gamit at lumipat sa sala sa unang palapag. Kinabukasan, unang araw ng Bagong Taon, na siyang kaarawan rin ni Mateo. Habang nag-scroll siya sa Facebook, napansin niya ang post ni Isabela na bumabati ng Bagong Taon, at hindi niya mapigil ang ngumiti. Ang kanyang telepono ay patuloy na tumatanggap ng mga automated na pagbati sa kaarawan mula sa iba't ibang apps. Samantala, sa The Pearl Manila,
Masaya at abala ang mga empleyado sa pagdiriwang ng bagong taon. Sama-sama silang nagluluto ng lumpia, nagkukwentuhan, at nagpipicture. Sina Lester at Sofia ay nag-aayos ng kanilang mga gamit para sa pag-uwi sa probinsya. Matapos magpaalam kay Isabela, si Lester mismo ang nag-alok na ihatid si Sofia sa terminal ng bus. Dahil hindi maganda ang relasyon ni Mateo sa kanyang ama, hindi siya pamilyar sa mga kamag-anak sa ama. Sa hapagkainan, nag-iisa siyang nakaupo, tahimik na pinapanood ang kanyang ama na maalagang naglalagay ng pagkain at nagsasalin ng tsaa para kay Nurse Vicky. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Noon, sa isang katulad na hapunan ng pamilya, ang kanyang ina ay aksidenteng natapon ang sabaw, dahilan upang siya'y pintasan ng mga kamag-anak. Ang kanyang ama, sa halip na ipagtanggol ang ina, ay nanatiling tahimik at walang pakialam. Sa bisperas ng bagong taon, naghanda ang mga magulang ni Isabela ng masarap na Noche Buena. Pagkatapos kumain, nakatanggap si Isabela ng mensahe ng pagbati mula kay Marco Valencia. Agad niyang binura ang lalaki mula sa listahan ng kanyang mga kaibigan. Si Leo Garcia, ang batang pasyente ni Mateo, ay nagpadala rin ng mensahe ng pagbati sa doktor. Sinabihan ni Mateo si Leo na iparating ang kanyang pagbati kay Isabela. Ngunit sa oras na iyon, abala si Isabela sa panunood ng espesyal na programa sa telebisyon kasama ang kanyang mga magulang, kaya hindi niya napansin ang mensahe. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, muling pinilit ni Antonio si Mateo na magpakasal muna bago magpatuloy sa kanyang karera. Binanggit niya ang pagkakaantala ng proyekto ni Mateo sa tradisyonal na medisina, at inulit ang kanyang pagkadismaya dahil hindi sinunod ni Mateo ang plano niyang maging isang cardiac surgeon. Hindi na nakapagpigil si Mateo at sinagot ang ama, "Bakit mo pa ako tinawag para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon, gayong malinaw na hindi mo naman ako kailangan?" Labis itong ikinagalit ni Antonio. Lumabas si Mateo upang mag-video call kay Lolo Armando. Masaya nilang binati ang isa't isa ng bagong taon. Hindi nakalimutan ni Lolo na batiin si Mateo sa kanyang kaarawan, bagay na hindi nagawa ng kanyang ama. Ang mainit na pagbati ng kanyang lolo ay nagdulot ng biglang pagkabog sa kanyang dibdib. Samantala, napansin ni Isabela ang mensahe ni Mateo na ipinadala ni Leo. Nagsimula siyang mag-compose ng isang formal na pagbati, ngunit binura niya ito dahil tila masyadong opisyal. Sa halip, nagpadala siya ng isang simpleng emoji ng ngiting mukha. Biglang tumawag si Mateo. Sa tono ng kanyang boses, naramdaman ni Isabela ang lungkot at pag-iisa nito. Nag-usap sila ng matagal, tungkol sa maraming bagay. Nang malapit nang matapos ang tawag, nagpalitan sila ng mga pagbati. Ngunit pareho silang nag-alangan na tapusin ang pag-uusap. Biglang naalala ni Isabela na kaarawan pala ni Mateo. Agad siyang tumakbo sa kusina, kinuha ang isang maliit na puto, nilagyan ito ng kandila, at tumawag ulit kay Mateo via video call. Habang kinakanta ang "Happy Birthday", sinabi niya, "Mag-wish ka na at ihipan mo ang screen." Pagkatapos, siya na mismo ang pamihip sa kandila. Sa kabila ng distansya, pareho nilang naramdaman ang init ng sandaling iyon. Lubos na naantig si Mateo. Sa mabalik ko sa Manila, Mateo ani. Isabela ngumiti habang ang paputok sa labas ay patuloy na nagliliwanag. Kinabukasan, unang araw ng bagong taon, inihanda ni Mateo ang kanyang mga gamit pang medikal. Balak niyang magbisikleta sa bayan upang magbigay ng libreng konsultasyon sa mga matatandang mag-isa sa buhay. Kahit hindi pa siya kumakain ng almusal, sinimulan niya ang kanyang misyon. Hindi siya pinigilan ni Antonio, habang si Nurse Vicky ay tahimik na nanunood sa tensyon sa pagitan ng mag-ama. Hindi nagtagal si Mateo sa probinsya. Ginugol niya ang oras sa pagbisita sa mga bahay sa maliit na komunidad, tinulungan ang mga matatanda sa kanilang mga karamdaman. Maingat niyang sinuri ang pulso, tinanong ang kanilang kalagayan, at nagbigay ng hilit, tradisyonal na masahe. Maraming nakaramdam ng ginhawa at masayang nagpasalamat sa kanya. Sa isang maliit na hardin,
Napansin ni Mateo ang mga tanim na munggo. Bumili siya ng isang malaking supot, nilinis ito, at pinatuyo sa araw. Matapos matuyo, maingat niyang inilagay ang mga ito sa 2 malinis na garapon, na balak niyang ibigay kay Isabela sa kanyang pagbabalik sa Manila. Sa 3 araw ng bagong taon, inihanda ni Mateo ang kanyang mga gamit para bumalik ng Manila. Habang bumababa sa hagdan, nakita niya ang anak ni Nurse Vicky na naglalaro ng mag-isa. Napansin ni Mateo ang pagiging mahiyain ng bata, ngunit halata ang kabaitan nito. Naantig ang damdamin ni Mateo, kaya binigyan niya ang bata ng pakimkim. Sa mungkahi ni Vicky, lumapit si Antonio upang magpaalam sa anak. Tahimik niyang pinanood si Mateo habang sumasakay sa sasakyan. Pagdating sa Manila, agad nag-text si Mateo kay Isabela. Nagsabi siyang gusto niyang magbigay ng bawi na regalo sa kaarawan, at inimbitahan si Isabela na bumaba sa lobby ng kanyang apartment. Inabot niya ang 2 garapon ng munggo na pinatuyo, kasama ang ilang simpleng recipe para sa pagkain at inumin mula sa munggo. Ang munggo ay nakakatulong sa pagpapalamig ng katawan, nagpapalusog ng dugo, at maganda rin para sa mood, paliwanag niya. Bigla niyang ibinahagi, naranasan ko rin ang sakit matapos ang hiwalayan. Kung pakiramdam mo ay nawawala ang kakayahan mong magmahal, unahin mong matutong mahalin ang sarili mo. Huwag mong sayangin ang oras sa pagdudusa. Matapos nito, bumisita si Mateo kay Lolo Armando. Ikinwento niya ang tungkol sa bagong pamilya ng kanyang ama. Bagamat nalungkot si Lolo para sa anak niyang pumanaw, nauunawaan niya ang sitwasyon. Natural lang para sa mga kaedad ng ama mo ang maghanap ng kasama sa pagtanda, Mateo. Dapat nating ipagpasalamat ang kaligayahan niya. Sumang-ayon si Mateo at nagdesisyon na mula ngayon, tuwing bagong taon, babalik siya sa bahay ng kanyang lolo upang ipagdiwang ang okasyon kasama ang alaala ng kanyang ina. Hindi na siya babalik sa bahay ng ama, na tila hindi na siya kailangan. Ngumiti si Lolo Armando. Ngunit bigla niyang binanggit si Angela Lim, narinig ko na gusto niyang kumuha ng PhD at baguhin ang kanyang larangan. May kinalaman ka ba rito? Tumugon si Mateo, desisyon niya iyon, Lolo. Ayoko nang makialam. Natanggap ni Isabela ang opisyal na liham ng pagtanggap mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa Switzerland. Masaya siya, lalo na nang malaman niyang maaari siyang magsimula sa Pebrero o Oktubre. Matapos mag-isip ng mabuti, nagdesisyon siyang pumasok sa Oktubre. Ang dahilan niya ay upang tapusin ang 7 taon sa The Pearl Manila, mag-ipon ng pera, at upang magkaroon ng mas maraming oras kasama si Mateo. Sina Sofia at Lester ay agad na naintindihan ang kanyang tunay na dahilan. Ibinahagi ni Isabela ang balita sa kanyang mga magulang, na buong suporta sa kanyang desisyon. Nais din niyang sabihin ito kay Mateo, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Gumawa siya ng mahabang mensahe, ngunit binura niya ito. Nang magbukas siya ng Viber upang magpadala ng mensahe, nakita niyang, Mateo Santos is typing. Matagal siyang naghintay, ngunit walang dumating na mensahe. Isang hapon, biglang nahirapan sa paghinga at sumakit ang dibdib ni Lola Remedios sa hotel. Mabuti na lang at may nakakita at agad na ipinaalam kay Isabela. Kahit sinasabi ni Lola na dati na niyang nararamdaman ang sakit, iginiit ni Isabela na magpatingin siya sa ospital. Binanggit pa niya na may kilala siyang mahusay na doktor ng tradisyonal na medisina. Sa huli, pumayag si Lola. Agad na nag-text si Isabela kay Mateo upang ikwento ang sitwasyon at humingi ng tulong. Nagkasundo silang dalhin si Lola sa ospital kinabukasan. Dinala ni Isabela si Lola Remedios sa klinika ni Mateo sa Manila Central Hospital. Maingat niyang sinuri ang kalagayan ni Lola at tiningnan ang mga lumang resulta ng pagsusuri. Dahil medyo malabo ang pinakahuling CT scan, hiniling niya kay Angela Lim na samahan si Lola sa bagong scan. Habang nag-iisa sila sa klinika, nag-aalangan si Isabela kung sasabihin ba kay Mateo ang tungkol sa kanyang desisyon na ipagpaliban ang pag-alis.
Tila naramdaman ni Mateo ang kanyang pag-aalinlangan at tinanong siya tungkol sa kanyang plano. Nang malaman niyang aalis si Isabela sa Oktubre imbes na Pebrero, nagulat siya, at pagkatapos ay nagalit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo ba kung gaano? Galit niyang tanong. Napakawalang pakialam mo, dagdag niya, na halatang nasaktan. Sa pag-uwi, napansin ni Lola Remedios ang tensyon sa pagitan nina Isabela at Mateo. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela at mahinang sinabi, "Hiha, minsan iniisip natin na buo na ang desisyon natin, na hindi tayo magpapadala sa kung anuman. Pero tandaan mo, ang puso ay hindi kailanman nagsisinungaling." Ang mga salitang ito ay tumagos kay Isabela, at bigla niyang naalala si Mateo. Kinabukasan, nag-text si Mateo kay Isabela, tinatanong kung nasubukan na niya ang ginataang munggo ayon sa kanyang recipe. Nagpadala si Isabela ng larawan ng ginataang munggo na niluto ng kanyang ama, kalakip ang mensaheng, "Bunga ng assignment mo." Si Leo Garcia, na mas gumaling na, ay naghahanda ng umalis sa ospital. Bago umalis, pinakiusapan niya si Mateo na iparating ang pasasalamat kay Tita Isa. Buong galak na tinanggap ni Mateo ang hiling ng bata. Pagkatapos ng holiday ng bagong taon, nagkaroon ng unang pulong ang mga empleyado ng The Pearl Manila. Napansin ni Isabela ang kakaibang pag-uugali ni Lester at Sofia. Wala na ang dating biruan at asaran nila, sa halip ay napuno ng makahulugang tinginan ang kanilang mga mata. Si Angela Lim naman ay nagdesisyon na tuluyang bitawan ang kanyang damdaming hindi nasusuklian. Nagpunta siya kay Mateo upang magpaliwanag ng direkta. Sinabi niya na ang mga salitang nasabi niya noong nakaraan ay dulot lamang ng selos at kawalan ng pag-iisip. Humingi siya ng tawad at nagpaabot ng hanggaring magpatuloy sa pag-aaral mula kay Mateo bilang isang mag-aaral. Kinabukasan, ipinakita ni Isabela ang isang litrato nina Lester at Sofia na magkatabi at tila malapit sa isa't isa sa pulong. Sa huli, dahil sa pang-aasar ng mga kasamahan, napilitan ang dalawa na aminin ang kanilang tunay na nararamdaman. Paliwanag nila, sa panahon ng holiday, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-isip at natuklasan ang damdamin nila para sa isa't isa. Ibinahagi rin ni Sofia na nagpaplano siyang mag-resign upang maghanap ng bagong landas pagkatapos umalis ni Isabela para sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Sa parehong araw, nag-text si Mateo kay Isabela, tinatanong ang tungkol sa BiTAP o ang kanyang homework sa pagkain at herbal remedies. Sagot ni Isabela, "Wala pong espesyal na niluto si Papa ngayon, kaya wala akong may submit." Ang sumunod na mensahe ni Mateo ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Isabela, "Pwede ba akong pumunta para tingnan ito ng personal? Gusto talaga kitang makita." Napaisip si Isabela, hindi alam kung paano sasagutin dahil abala siya sa trabaho. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang shift, nakatanggap si Isabela ng mensahe mula kay Mateo. Ipinadala niya ang larawan ng isang bench sa ilalim ng gusali ng kanilang apartment. Bumaba si Isabela upang hanapin siya, at nakita niyang nakaupo si Mateo, napapalibutan ng mga bote ng serbesa. Mukha siyang lasing. Pagkakita kay Isabela, sinimulan ni Mateo ang pagsisigaw, "Ikaw? Ikaw talaga? Walang kwenta. Napakawalang puso mo. Nakuha mo na ang isda, pero gusto mo pang pakawalan. Napaka-irresponsible mo. Alam mo ba iyon?" Sa kabila ng kalasinggan ni Mateo, nasaktan si Isabela sa kanyang mga salita. Naramdaman niya ang guilt dahil sa pagkakasakit niya sa damdamin ni Mateo. Nangamba siya na baka magkasakit si Mateo dahil sa lamig, kaya't inakay niya ito pabalik sa kanyang apartment. Ngunit pagkapasok, tumayo si Mateo ng tuwid, malinaw ang mata at walang bakas ng kalasinggan. Tinitigan niya si Isabela, na labis na nagulat. Napagtanto ni Isabela na niloko siya ni Mateo. Ang mga salitang binitiwan nito kanina ay mas lalong nagdulot ng kalituhan at guilt sa kanya. Kinabukasan, habang tinitingnan ni Isabela ang sinigang na isda na niluto ng kanyang ama, naalala niya ang sinabi ni Mateo tungkol sa pagkuha ng isda at pagpapakawalan nito.
Napangiti siya at nagpadala ng larawan ng sinigang kay Mateo, kasama ang mensahe, "Homework ngayong araw." Ang isda na ito, hindi pa kakawalan. Paulit-ulit na tiningnan ni Mateo ang larawan, labis ang saya sa kanyang puso. Habang si Mateo ay naghintay na si Isabela ay tuluyang makalaya mula sa sakit na dulot ni Marco at magbukas ng puso para sa kanya, nagulat siya nang biglang lumitaw si Marco Valencia sa The Pearl Manila. Nagpatawag ng emergency meeting ang general manager, inutusan ang lahat ng departamento, lalo na ang front desk team ni Isabela, na tiyakin ang pinakamagandang serbisyo upang makuha ang malaking kontrata mula sa kumpanya ni Marco. Nagulat si Isabela ngunit nanatiling propesyonal at bumalik sa trabaho. Pagdating ni Marco sa hotel, agad na napansin ni Sofia at Lester na ang dahilan ng kanyang pagbisita ay si Isabela. Pinili ni Marco na manatili sa The Pearl Manila, kahit may mas magagandang opsyon, upang maging malapit sa proyekto ng Science Park na kanyang nilalabanan sa bidding. Sa unang araw pa lang, gumawa ng eksena si Marco, pilit na hinahanap si Isabela. Pinigilan siya ni Sofia, sinabing hindi maaaring ibigay ang personal na impormasyon ng empleyado. Hindi pa rin nakantento, bumili si Marco ng malaking bouquet ng pulang rosas at naghintay sa lobby. Agad na nag-text ang general manager kay Isabela, sinabing kailangan niyang harapin si Marco. Walang magawa si Isabela kundi pumunta sa lobby upang tanggapin ang mga bulaklak, habang ang mga empleyado ay nag-uusyoso. Nagsimula ang bulong-bulungan na si Marco ang mayamang ex-boyfriend ni Isabela. Inalok ni Marco si Isabela na umakyat sa kanyang kwarto upang pag-usapan ang kanilang relasyon, ngunit galit na itinapon ni Isabela ang bouquet sa kanya. Nang marinig ang mga paliwanag ni Marco at ang pagtatanggol nito sa kanyang mga ginawa noon, tahasan siyang tinanggihan ni Isabela. Hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang pagkamuhi nang subukan ni Marco na hawakan ang kanyang kamay. Pagbalik sa opisina, agad na lumapit sina Sofia at Lester upang aliwin si Isabela. Pinayuhan nila siya na huwag magpadala sa mga sinasabi ni Marco. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagtanggi ni Isabela kay Marco sa buong hotel. Maraming babaeng empleyado ang nagsimulang magbulong-bulungan. Sinasabing si Isabela ay nagpapasikat, hindi marunong magpasalamat, at hindi pinahahalagahan ang isang magandang pagkakataon, tulad ni Marco. Sa pulong ng mga empleyado, palihim na pinuna ng general manager ang aksyon ni Isabela, sinasabing naapektuhan ang imahe ng hotel. Tinanggal ang kanyang buwanang bonus at binalaan ang lahat na panatilihin ang tamang asal sa harap ng VIP na mga bisita. Kinagabihan, nagkaroon ng bangungot si Isabela, na panaginip niyang binibigyan siya ni Marco ng bulaklak. Pagkagising, nakita niya ang mensahe ni Mateo na nagtatanong kung bakit hindi pa siya nagsusumite ng homework. Sumagot si Isabela na walang espesyal na pagkain ngayong araw, ngunit magpapadala siya kinabukasan. Kinaumagahan, nakita niya ang isa pang bouquet sa harap ng kanyang opisina, kasama ang isang sulat mula kay Marco. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang mga bulaklak sa basurahan. Samantala, tumawag ang ama ni Marco, tinatanong kung kailan siya uuwi. Sagot ni Marco, kapag handa na si Isabela, dadalhin niya ito upang ipakilala sa pamilya. Ngunit hindi natuwa ang kanyang ama, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Nagpunta si Isabela sa convenience store upang bumili ng bottled na tubig mula sa munggo. Ibinuhos niya ito sa baso, kinuha na ng litrato, at ipinadala kay Mateo. Agad na napansin ni Mateo ang pagkakaiba, binili mo ito, hindi ba? Ang lutong bahay ay hindi ganito kalinaw. Napilitan si Isabela na aminin. Habang nag-uusap sina Isabela, Sofia, at Lester tungkol sa kanilang lunch break, biglang dumating si Marco sa pintuan ng opisina upang imbitahan si Isabela na kumain. Sinubukan ni Sofia na pigilan siya, ngunit napagpasyahan ni Isabela na sumama upang maiwasan ang gulo. Dinala ni Marco si Isabela sa isang Korean barbecue restaurant. Ito ang paborito mo noon, sabi niya. 7 taon tayong magkasama,
Hindi ba natin kayang ayusin ito? Ipinagyabang ni Marco ang kanyang kumpanya, sinabing matagumpay na ito at hindi na niya kailangang makinig sa kanyang ama. Napansin ni Isabela na nananatiling makasarili si Marco, hindi pa rin iniintindi ang damdamin niya. Bukod pa rito, matagal na niyang hindi gusto ang Korean barbecue. Nagtaksi pa uwi si Isabela, masama ang pakiramdam. Napansin niyang nawawala ang scented pouch na bigay ni Mateo, at naisip niyang naiwan ito sa kotse ni Marco. Nagsimula siyang mag-alala. Dumiretso siya sa Maharlika Clinic upang hanapin si Mateo. Nakita ni Mateo ang malamig na kamay ni Isabela at inalok siyang magpahilot para maibsan ang kanyang tensyon. Dumating si Marco sa clinic, hinahanap si Isabela. Sinabi ni Mateo na nasa acupuncture session siya at pinaupo si Marco sa labas. Paglabas ni Isabela, tinignan siya ni Marco at sinabing, "Siguradong matagal mo na siyang hinahabol, hindi ba? Kung pumayag siya sa iyo, hindi kami aabot sa ganito." Hindi pinansin ni Mateo ang sinabi ni Marco at sinabing, "Malapit nang magsara ang clinic. Pwede ka nang umalis." Umalis si Marco, puno ng galit. Lumabas si Mateo upang samahan si Isabela. Nakita niyang malamig pa rin ang kamay nito, kaya't ibinigay niya ang kanyang jacket at maingat na niyakap si Isabela upang magbigay ng comfort. Pag-uwi ni Isabela, napansin ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aalala. Tinanong nila siya kung ano ang nangyari, ngunit sinagot lamang niya na wala siyang problema. Kinabukasan, pagdating sa opisina, nakita ni Isabela ang assistant ni Marco na may dala-dalang malaking bouquet ng bulaklak at naghihintay sa labas. Sinabi ng assistant na si Marco ay nasa business trip, kaya't siya ang naatasang magdala ng bulaklak bilang representative ng boss. Tumanggi si Isabela at sinabing ibalik na lang ang mga bulaklak dahil hindi niya ito tatanggapin. Labis na nahirapan ang assistant, kaya't nakiusap siya kay Isabela na sabihin kay Marco na huwag na siyang pahirapan. Malamig na sumagot si Isabela, "Wala na akong paraan para makipag-ugnayan kay Marco. Ikaw na ang magsabi sa kanya." Samantala, masayang ibinalita ni Miguel Tan kay Mateo na ang kanyang aplikasyon para sa funding ng research project ay sa wakas na aprobahan na. Labis ang tuwa ni Mateo. Hiniling din ni Miguel na makasama sa research team dahil halos kalahating taon na niyang sinusuportahan ang proyekto ni Mateo. Masaya rin ang mga kasamahan nila para kay Mateo, dahil sa wakas ay nagbunga ang kanyang tiyaga. Tumawag din si Lolo Armando upang batiin ang kanyang apo. Tinawag ni hotel manager si Isabela sa opisina nito. Sinabi niya kay Isabela na dapat niyang ayusin ang personal na relasyon niya kay Marco. Napakababasag ng industriya ng serbisyo, Reyes. Maraming empleyado na ang natanggal dahil sa mga isyu sa mga kliyente. Kung matanggal ka dahil sa ganitong sitwasyon, mahihirapan kang makahanap ng trabaho sa mga high-end na hotel. Tahimik na tumango si Isabela bilang tanda ng pag-unawa bago siya umalis. Nagpunta si Lola Remedios sa klinik ni Mateo para sa follow-up check-up. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Lola si Isabela. "Doktor, napansin ko na medyo malungkot ang bata ngayon." Ngumiti si Mateo at sinagot, "Si Isabela ay matalino at malakas na babae, Lola. Naniniwala ako na kaya niyang ayusin ang lahat. Medyo nalilito lang siya ngayon, pero tiyak na magiging maayos din siya." Dumalo si Marco sa isang award ceremony para sa technology industry. Nag-text siya kay Isabela na maghintay sa kanya pagkatapos ng event. Sa parehong oras, tumawag ang ama ni Marco, hinihiling na bumalik siya agad sa kumpanya pagkatapos ng seremonya. Sinagot ni Marco na gusto pa niyang maghintay kay Isabela. Galit na sinabi ni Mr. Valencia, "Huwag mong isipin na ang pagdadala sa batang iyon sa bahay ay makakakontra sa akin." Kinagabihan, dumating si Marco sa bahay ni Isabela na may dalang maraming mamahaling regalo. Balak niyang mag-propose sa kanya ng sorpresa. Pagka-uwi ni Mateo sa kanyang apartment, narinig niya mula sa security guard ang tungkol sa pagbisita ni Marco. Naramdaman ni Mateo na may hindi magandang mangyayari, kaya't dali-dali siyang umakyat sa unit ni Isabela. Sa loob ng bahay,
Tinatanong ng mga magulang ni Isabela si Marco tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay noon. Pagkarating ni Isabela sa pintuan, narinig niya si Marco na nagsabi, ang dahilan ng paghihiwalay ay kasalanan ni Isa. Galit na pumasok si Isabela at sumigaw, anong pinagsasabi mo? Sinagot siya ni Marco, masyado mo akong iniiwasan nitong mga araw. Para akong tanga na hinahanap ka kung saan-saan. Naiiyak si Isabela habang sinasabi, noon, nagpadala ka lang ng isang mensahe, tapos bigla kang nawala. Hindi mo alam kung gaano ko hinintay ang sagot mo. Isang salita lang mula sa'yo, babalik ako na parang aso sa'yo. Pero ngayon, Marco, iba na. Hindi na kita gusto. Biglang tumunog ang doorbell. Si Mateo ang dumating, may dalang mangkok ng herbal soup. Masaya niyang sinabi, nagluto ako ng kaunting sopas para sa dalawang magulang ni Isa. Pasensya na, 4 na servings lang ang ginawa ko. Hindi ko alam na may bisita pala kayo. Sinadya niyang magsalita ng malakas. Galit na tinanong ni Marco si Isabela, tinatanggihan mo ako dahil sa kanya, hindi ba? Sinubukan niyang hilahin si Isabela, ngunit mabilis na hinayla ni Mateo si Isabela patalikod sa kanya. Tumayo rin ang ama ni Isabela at itinuro ang pintuan, pakilabas na lang, hindi namin tinatanggap ang bisita tulad mo. Pagkaalis ni Marco, hindi na napigilan ni Isabela ang kanyang damdamin. Tumakbo siya sa kwarto at umiyak ng todo. Naalala niya ang lahat ng ginawa ni Mateo para sa kanya ng tahimik. Naramdaman niya ang sarili niyang kahinaan at iniisip na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ni Mateo. Pumasok si Mateo sa kwarto, umupo sa tabi niya, at tahimik na iniabot ang tisyo. Pagkatapos, hinalikan niya si Isabela sa noo. Tumingin si Isabela kay Mateo, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit ang puso niya ay punong-puno ng init at pasasalamat. Dahil sa nangyari, labis na nag-alala ang ina ni Isabela. Sinabi niya sa asawa, noong bagong taon, napansin ko na parang may mali kay Isa. Kung tinanong ko lang sana sina Sofia o Lester, hindi sana nangyari ito. Pinakalma ng ama ni Isabela ang kanyang asawa, hindi niya sinabi dahil iniisip niya na baka mag-alala tayo. Samantala, bumalik si Marco sa hotel at uminom ng maraming alak. Galit siyang nagbasag ng mga gamit sa kwarto. Kalma namang ipina-record ni Lester ang insidente, gumawa ng damage report, at sinabing ay padadala ang invoice para sa bayarin kinabukasan. Pumasok ang ina ni Isabela sa kwarto niya upang kausapin siya. Isa, kung may problema ka, huwag mo nang itago sa amin. Lagi kaming nandito para sayo. Tumango si Isabela bilang tanda ng pagsang-ayon. Ang ama niya rin ay tumawag ng courier service upang ipadala ang lahat ng regalo ni Marco pabalik sa kumpanya nito. Nagpunta sina Lester, Sofia, at Miguel sa bahay ni Isabela para sa hapunan. Ikinwento ni Lester, sinabi ng general manager na hindi na i-extend ang kontrata ni Marco sa hotel pag-expire nito. Nagulat si Isabela, pero malaking kliyente si Marco, bakit ganon? Tumawa si Lester, sabi ng manager, masyado siyang magulo. Hindi kayang tiisin ng hotel ang ganitong klaseng bisita. Ikinwento rin ni Lester na ipinadala na ang invoice para sa damages na ginawa ni Marco. Labis na nagalit ang ama ni Marco dahil sa kahihiyan na idinulot ng anak. Masayang-masaya ang mga magulang ni Isabela nang marinig ang balita. Ikinwento rin ni Isabela na opisyal ng magkasintahan sina Lester at Sofia. Agad namang naglabas ng alak ang ama ni Isabela upang magdiwang, ngunit pinagalitan siya ng kanyang asawa. Nagtanong si Lester kung bakit bawal uminom ang ama ni Isabela. Sumagot ang ama, kasi kapag lasing ako, nagsasalita ako ng English, hindi ako naiintindihan ni Mrs. Nagpunta si Isabela sa opisina ni Marco upang ibalik ang scented pouch na naiwan sa kotse nito at isang bote ng pabango na ipinadala niya dati. Sinabi ni Marco, special na pabango ito na ipinagawa ko para sayo. Umiling si Isabela, hindi ko gusto ang amoy nito. Tinitigan niya si Marco at malinaw na sinabi, Marco, tapos na talaga tayo. Sa sandaling iyon,
Lubos na niyang naintindihan na mahal na niya si Mateo. Matagal na pala, ngunit hindi niya ito napagtanto dahil patuloy siyang tumitingin sa nakaraan. Diretso si Isabela sa bahay ni Mateo. Kumakatok siya ng paulit-ulit, ngunit walang sumasagot. Labis siyang nag-alala. Biglang bumukas ang pinto, hawak ni Mateo ang isang supot ng basura. Magtatapon lang ako ng basura, kalmado niyang sinabi. Mahinang sagot ni Isabela, pwede ba? Pwede ba akong sumama? Habang naglalakad sila papunta sa basurahan ng kondo, sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, tumigil si Isabela. Buong tapang niyang sinabi, Mateo, pwede ba kitang maging boyfriend? Tinitigan siya ni Mateo, malalim ang tingin. Sigurado ka na ba? Tanong niya. Hindi pa man nakakasagot si Isabela, yumuko si Mateo at hinalikan siya ng matamis at puno ng damdamin. Pagbalik nila sa apartment ni Mateo, binuksan niya ang cabinet at ipinakita ang maraming scented pouch na gawa niya, na balak niyang ibigay kay Isabela sa tamang oras. Napaluha si Isabela, sabay sabi, ang tanga ko. Hindi ko agad na-realize ang feelings ko. Ngumiti si Mateo, niyakap siya ng mahigpit, hindi pa huli ang lahat. Simula ng opisyal na naging magkasintahan sila, tila naging mas makulay at puno ng saya ang mundo sa paligid nila. Gabi-gabi silang nag-uusap, nagkukwentuhan, at nagtatawanan hanggang madaling araw. Pareho silang masaya, punong-puno ng pagmamahalan. Kinabukasan, parehong masigla sina Isabela at Mateo sa trabaho. Hindi may tatago ang kanilang ngiti. Napansin agad ni na Sofia, Lester, at Miguel na may kakaibang nangyayari sa dalawa. Sa klinik, napansin ng mga nurse ang malaking pagbabago kay Mateo. Palaging masaya ang kanyang mukha, madalas siyang naghuwhistle, at mas kalmado siya sa trabaho. Madalas siyang biruin ng mga nurse, Dr. Santos, may magandang balita ba na hindi mo pa sinasabi sa amin? Dahil sa napakagandang mood niya, hindi niya napansin ang mga maliliit na pagkakamali sa report ni Miguel at pinuri pa siya. Nang mag-lunch break si Miguel, binati pa siya ni Mateo, enjoy your meal. Labis itong ikinagulat ni Miguel. Si Isabela naman ay masayang ibinalita sa kanyang mga kaibigan na sina Sofia at Lester na hindi na siya single. Masaya silang dalawa para sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, hindi na nakapaghintay si Mateo. Tumakbo siya sa mall, bumili ng bagong indoor slippers, ilang personal na gamit para sa babae, at isang bouquet ng blue tulips, ang paboritong bulaklak ni Isabela. Nagkita sila sa harapan ng kondo at magkahawak kamay na umuwi, puno ng pagmamahalan at saya, habang ang mga tao sa paligid ay napapansin ang kanilang tamis at nagiging inspirasyon sa iba. Pagdating sa bahay ni Mateo, siya mismo ang nagluto ng masasarap na pagkain, habang si Isabela ay masayang nag-aayos ng mga bulaklak at naghahanda ng mesa para sa hapunan. Habang kumakain sila, tumawag si Lolo Armando sa video call. Nakita niya ang simpleng hapunan sa mesa at agad na pinuna ang kanyang apo, Mateo. Unang date mo kay Isabela, tapos ganito lang ang niluto mo. Napakasimple naman. Tumawa si Mateo at humiling kay Isabela na ipaliwanag para sa kanya. Agad namang sinabi ni Isabela kay Lolo Armando na gustong-gusto niya ang mga nilutong pagkain ni Mateo dahil masarap at nagbibigay ng pakiramdam ng init at saya. Sa puntong iyon, inamin ni Mateo, nakilala ka na ni Lolo dati, at marami siyang papuri tungkol sayo. Nagmungkahi siya na maghanap sila ng tamang oras para opisyal na magkita, na ikinatuwa ngunit ikinabahala rin ni Isabela. Pagkatapos kumain, naupo sila sa sofa at nanood ng pelikula. Hiniling ni Mateo kay Isabela na turuan siya kung paano gumawa ng paper frog, isang bagay na madalas niyang gawin kapag siya ay stressed. Pero kahit anong pilit ni Mateo, hindi niya magawa ang tamang hugis, kaya't napanganga na lang siya habang pinapanood si Isabela na mabilis na nakatapos ng kanyang paper frog. Napatawa si Isabela sa hitsura ni Mateo, na kunwari nagtatampo, kaya't kinailangan niyang aliwin ito. Sa sandaling iyon,
Napagtanto ni Isabela kung gaano sila kasaya at komportable sa piling ng isa't isa. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Mateo tungkol sa kanyang pinakamasamang plano. Ipinaliwanag ni Mateo na inihanda niya ang sarili sa posibilidad na maghintay kay Isabela habang siya ay nag-aaral sa ibang bansa. Kahit nasa relasyon sila, sinabi ni Mateo na kung hindi siya masaya, nahihirapan, o nakakaramdam ng pressure, dapat sabihin ito ni Isabela ng direkta. Nangako siya na gagawin niya ang lahat para ayusin at palakasin ang kanilang relasyon, ngunit kung talagang hindi na posible, hindi niya pipilitin si Isabela na manatili. Lubos na naantig si Isabela sa mga tapat at responsableng salita ni Mateo. Naramdaman niyang napakapalad niya na nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang damdamin at natugunan ito ng isang malalim at mature na pagmamahal. Mahigpit silang nagyakapan. Dahil gabi na, sinamahan ni Mateo si Isabela pauwi sa bahay, at bago siya umalis, sinigurado niyang alam ni Isabela ang password ng kanyang apartment. Pagbalik sa kanyang kwarto, tinitigan ni Isabela ang bouquet ng tulip na ibinigay ni Mateo, iniisip ang mga sinabi nito. Bigla niyang naunawaan ang mga simpleng katotohanan tungkol sa pagmamahal at tiwala na hindi niya napansin noon. Kinabukasan, nagpunta si Isabela sa trabaho gaya ng dati. Sa oras ng pahinga, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mateo. Ipinakita nito ang larawan ng isang paper frog na kanyang ginawa, at sinabi niyang natutunan niya ito sa pamamagitan ng online tutorial. Dagdag pa niya, ang sipag ay pwedeng pumalit sa pagiging clumsy. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, nag-text si Miguel Tan upang ibunyag ang katotohanan. Ate Isa, pinilit ako ni Kuya Mateo na gawin ang paper frog na yan para sa kanya. Sabi niya,